Ayan, may galab shoutout po Luzon, Visayas ng Republic of Mindanao, Province of China. So yun po mga kababayan, meron po tayong panibagong reaction, panibagong vlog, and panibagong content ngayon na kung saan ay nag-react na nga at nagsalita na ang former Vice President pa rin pala hanggang ngayon. Kala ko nag-resign na. So nagsalita na po si Sara Duterte. Ewan ko kung bakit Duterte siya at hindi Carpio dinala, bahala na po sila. So nagsalita na po siya patungkol nga sa pagkatanggal noon niya sa National Security Council at galit na galit siya at ang sabi pa nga niya, wala ba daw tiwala si Marcos sa kanya. Actually mga kababayan, para sa akin na ano pa bang dapat ipagkatiwala ni BBM sa kanya? Simula nung sinabi niya na kapag namatay daw siya, meron na daw siyang killer na kinakausap na patayin si Bongbong, si Lisa at si Romualdez kapag namatay siya. So sa ngayon, anytime yung killer na nakasundo niya, pwede niyang utusan yun kahit hindi siya namamatay kasi may killer na pala siyang kausap. So may possibility na anytime pwede niyang ipapatay ang presidente. So ngayon, nagsabi siya at galit na kung bakit siya tinanggal sa National Security Council. Wala ba daw tiwala si BBM sa kanya? Yun pa nga lang pagbanta niya kay Pangulong Marcos. Magkakaroon pa ba ng tiwala si Pangulong Marcos sa kanya? Diba? At saka pangalawa, karapatan lang po ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin si Sara Duterte sa National Security Council at iilan pa sa mga dating presidente at especially yung tatay niya, si Gloria at si Erap. Kasi wala naman po yung maiambag na mabuti, no, sa bansa yung mga dating pangulo at ang kanyang tatay at pati na nga rin siya wala na ring ambag. Alam niyo kung bakit? Ano bang dapat itiwala ni BBM sa kanila? Sa tingin niyo ba kung gagawa ng hakbang si Pangulong Marcos laban sa mga bansang mananakop sa ating lupa or mananakop sa isla ng Pilipinas, sa tingin niyo ba magbibigay ng advice si Sara, si Digong, si Erap at si Gloria ng kumbaga pag sinakop tayo ng China, kailangan maghanda tayo ng armas. Pag sinakop tayo ng China, kailangan natin maghanda tayo ng shotgun. Walang ganun. Ang sasabihin lamang nila, kausapin, puntahan, kasi ayaw nila na gugulo ang Pilipinas at China kasi kasabwat sila. Ngayon, alam nyo ba kung bakit ang China ay gano'n na lang kaluwag, gano'n na lang kadali, gano'n na lang kabilis, gano'n na lang tawag dito, hindi sila natatakot, hindi sila nagdadalawang isip na pasukin ang mga lugar at mga kalupaan sa Pilipinas dahil po yan sa gentleman's agreement ni Digong. Sa mga hindi po nakakaalam, si Digong po mismo ang nagsabi na meron silang kasunduan ng presidente ng China na si Xi Jinping patungkol nga sa pag-explore ng China sa mga kaislahan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa paghahanap daw ng mga minerales, especially dyan yung mga gasolina, mga gas at kung mga ano-ano pa, 'di ba? So doon lang may kinalaman na ang dating presidenteng si Digong nyo sa ginagawa ng China ngayon na halos sinasakop na lahat, no, yung isla, lalo na yung West Philippine Sea, halos China na po ang humawak ngayon at ultimo nga mga Pilipinong mangingisda binubomba, hinaharas, hinahabol ng mga Coast Guard ng China. So ngayon, sa tingin ni Sara, nagagalit siya kung bakit tinanggal siya sa National Security Council. So meron pa bang tiwala? Kaya nga tinanggal sila sa National Security Council kasi wala nang tiwala ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Bakit? Magtitiwala pa ba ang Pangulo sa kanila? Simula nung binantaan, simula nung ginawa ni Digong na pagbigay. Actually binigay naman talaga niya ang Spratly Islands. Ngayon ang Scarborough Shoal inaagaw na. Ngayon meron na namang isang isla, yung Masbate. Inikutan na ng underwater submarine drone. So ngayon, ano ang gagawin ni BBM sa pagdating sa mga ganyang senaryo? Malamang gagawa ng hakbang. Ngayon, kaya tinanggal sila ni BBM at nagalit itong si Sara kasi hindi nila malalaman kung ano ang gagawin ni BBM, ano ang hakbang para masugpo ang pananakop ng China. Bakit? Kaya si Sara nagalit. Hindi siya nagalit si Sara dahil ang sabi kasi ni Sara, inaalibay niya lang na nagalit siya kasi wala daw tiwala sa kanya si BBM.
Kung ako naman talaga, wala talaga akong tiwala, hindi pa ba pansin ni Sara yon? Or sadyang nagbubububuhan at nagtatanga-tangahan lang siya? Talagang mawala ng tiwala si BBM sa kanya sa simula ng pagbanta niya kay BBM. Bakit? Mga DDS. Bakit? Mga loyalista. Ni minsan ba may narinig kayo mula sa bunganga ni BBM na nagbanta si BBM kay Sara? Ni minsan ba lumabas sa bunganga ni BBM at ng mga Marcos na pinagbantaan si Digong? Wala. Pero pag ibalik tanaw ninyo, umpisa nung eleksyong 2022, si Digong puro na paninira ang sinalubong kay BBM. Hindi pa si BBM natapos pangangampanya at pag-ikot sa buong Pilipinas, si Digong puro paninira na. 'Di ba? Hindi pa tapos, hindi pa nanalo si BBM, si Digong sinisiraan na. Sinisiraan na ni Digong si BBM. So ngayon, huwag niyong sabihin na si BBM magkakaroon pa ng tiwala sa kanila. Malamang sa malamang tatanggalin talaga sila. Bakit? Magbalik tanaw ulit tayo. Si Erap noon nung na-impeach dahil kay Villar, na-impeach dahil kay Villar, pinalitan ni Gloria. Ngayon, nung na-impeach, nakulong si Erap, binigyan ng pardon ni Gloria, nakalaya. Ngayon naman, itong si Gloria nakasuhan dahil sa ZTE deal na bilyon-bilyon din ang halaga, graft and corruption. So ang ginawa naman ni Duterte, nung nanalo si Duterte, binigyan ng pardon si Gloria, nakalaya. At nagulat, naalala nyo pa nga noon na si Gloria habang naka-hospital arrest, may bracket ang leeg, naka-wheelchair. Pero nung binigyan ng pardon ni Digong, tumayo, nagchat-chat na, tinanggal ang bracket, tumayo. So, kung tutuusin ninyo mga kababayan, hindi pa naman po inuulyanin si Pangulong Marcos. So, alam ni Pangulong Bongbong Marcos na magkasabwat si Erap, si Gloria at si Digong. Kaya ano pang saysay na manatili sila dyan na kung gagawa ng hakbang ang Pilipinas or ang sandatahang lakas ng Pilipinas para laban sa China, malalaman ng China. Bakit? Kasi si Digong at si Sara nandyan. Si Digong at si Sara 100.9% pro-China yan. Mga komunista yan. Kaya hindi nyo yan maitanggi. Si Digong mismo at si Sara, pro-China yan. Kung nakita nyo nga, bakit ko nasabing pro-China sila? Hindi nyo ba nakikita? Na kapag dating sa sigalot ng China at Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ni utot ni hinga, ni bulbul ng mga Duterte, wala kayong naramdaman, wala kayong napansin. 'Di ba? Kaya nagpapatunay na yun ay mga pro-China. So ngayon, sa tingin nyo, magtitiwala pa kaya si Bongbong Marcos sa'yo, Inday Sara? Nagagalit, galit na galit ka. Kung bakit ka tinanggal sa NSC? At tingin mo magtitiwala pa sa'yo ang presidente? Doon pa nga lang sa pagbanta mo sa kanya na meron ka nang nakausap na killer na kapag pinatay ka or namatay ka, patayin si Bongbong, si Lisa at si Romualdez. May nakausap ka na. Paano kung biglang may nangyari sa'yo, nadapa ka, nabagok ka, namatay ka, edi mamamatay ngayon ang presidente. Ngayon pa nga lang, binigyan ka ng 433 bodyguards tapos minaynusan ng 75, so may 300 plus ka pa. Yung 300 plus na bodyguard mo, sinasahuran mula sa tax ng Pilipino. No? Hindi lang naman DDS ang nagbabayad ng tax, malamang pati mga loyalista nagbabayad din ng tax. Anong reaksyon ngayon ng mga loyalista at mga bubong DDS, no, na nagkakaroon ka ng sugat sa liig na hindi mo pinapaalam? So anong saysay nung 300 plus na bodyguard mo kung nagkakasugat ka na meron ka namang bodyguard? So anong saysay ng pagpapasahod sa kanila? 'Di ba? Anong saysay ng pagpasahod sa mga bodyguard mo kung may pilay ka sa kamay, may pilay ka sa braso? So hindi mo pinaalam sa publiko. Tapos ngayon magagalit ka kung bakit ka tinanggal sa National Security Council? Anong akala mo kay Bongbong Bobo na katulad sa'yo, abogadang di umano? Tapos hindi alam ang batas. Pag nag-English ka nga, putang ina mo, Sara Duterte. Ang pangit ng English mo. Tapos ngayon sasabihin mo, galit na galit ka kung bakit ka tinanggal, walang tiwala sa iyong Pangulo. Sino pang magtitiwala sa'yo, Sara? Sino pang magtitiwala sa'yo? Wala talagang magtitiwala sa'yo, maskin mga Pilipino, mga ordinaryong tao, walang tiwala sa'yo. Bakit? Vice President ka nga, wala kang ginawa eh. Bakit? Ano bang project na nagawa mo? Yung libro? Bakit? Yung libro ba pag nabasa ng bulag yan, nagkakaroon ng mata? Yung libro mo ba pag nabasa ng lumpo yan, nakakatakbo? Di ba? Hindi naman. So yun lang, kaya wag ka na magtaka, wag ka na magalit kung bakit ka tinanggal sa National Security Council kasi wala kang kwenta. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first, thank you.